Scholar siya ng aking amo sa kursong nursing at ako naman ay nagtatrabaho bilang family driver. Bukod sa pagiging maputi, sexy ay maganda rin ang kanyang itsura. Kaya naman, kahit pa noong bago pa kami magkakilala, ay iba't ibang putay na rin ang aking nilasahan ay never ko pinangarap ang isang tulad niya. At doon lamang ako naniwala na posible palang ma-develop ang isang babae at lalaki kung madalas nagkikita, nagkakausap at nagkakasama. Kahit pa obviously ay 15 years ang layo ng edad namin. At sa maniwala kayo o sa hindi, ay hindi pa kami ng aking pasukin. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Romar. 62 years old, kasal, ngunit taon na rin kaming hiwalay ni Mrs. Meron kaming dalawang supling na ngayon ay pareho ng pamilyado na siyang dahilan ng pagkakaroon namin ng apo. Tulad ng ilan sa iyong tagapakinig dito sa iyong munting programa, ay nais ko rin ang magbahagi ng kwento. Kwentong totoo at hindi kathang isip lamang. Yon ay para kung sakali man na meron kayong matutunan, ay legit at sa totoong istorya ng galing. Bago ako nakaabot sa pagkakaroon o pagbuo ng sariling pamilya, ay tila medyo isang telenovela ang kwento ng aking buhay. Simula sa probinsya kung saan ako isinilang at nagkaisip, patungo sa lugar kung saan ko nakilala ang aking naging misis na itago na lang natin sa pangalang Angelina. Isa ako sa mga panahon noong aking kabataan na matigas ang ulo at ayaw mag-aral. At ang matutong sumulat at bumasa ay ayos na. Sagana rin kaming magkakapatid sa pangaral kasama na doon ang kung hindi sinturon kininis na kawayan. Hindi na ako nakatapos ng elementary dahil sa aking katigasan ng ulo at nagsawa na rin ang aking magulang ng pangangaral at hinayaan na ako sa kung ano ang aking maisipang gawin. At bihira na akong umuwi sa amin. At isa ako sa naging batang palengke para kumita ng pera. 16 years old ako nang unang makarating ng Manila. At sa maniwala kayo o sa hindi, nakasakay lamang ako sa trucking na nag-deliver ng gulay sa palengke kung saan ako madalas. Nang makarating ako ng Manila, naghanap ako kaagad ng palengke kung saan sa aming lugar ay aking comfort zone. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang mindset ko noong aking kabataan. Samantalang kung sinunod ko lamang ang aking mga magulang para mag-aral hindi ko sana mararanasan ng ganoong hirap. Hirap na para sa akin ay tunay na buhay at doon ako na-challenge. Tapos magkakaroon ako ng pera sa pagbubuhat ng kung kani-kaninong pinamili. At sa bagay na yun ako masaya at pakiramdam ko malaya. Alam nyo, hindi naman ako walang utak kaya hindi ko gusto ang mag-aral. Ang totoo niyan, pinagplanuhan ko talaga ang pagpunta ng Manila. Isa na doon ang pagdadala ng aking birth certificate na alam kong magagamit ko pagdating ko ng Manila. 18 years old ako nang matutong magmaneho. Yun ay dahil nagiging pahinanti ako ng jeep ng aking naging amo na nagdi-deliver ng gulay sa iba't ibang lugar sa Manila. At syempre, hindi lang naman ako nakafocus sa paghahanap buhay. Lalo't alam naman nating lahat na boring ang buhay kung walang love life. At sa palengke mismo ako nagsimula. Hindi naman porket wala akong hilig sa pag-i-school, wala na rin sa babae. Ibang usapan na iyon. At para sa akin ang babae ay parte na ng buhay ng isang lalaki. Hindi naman sa pagyayabang ay may itsura din naman akong lalaki. Kaya ang magkajowa ay hindi mahirap sa akin.
Kahit na ng panahon na iyon ay hindi uso ang cellphone, tulay lang at sulat ay sapat na para iparating ang pag-ibig sa isang babae. Malaki ang pinagkaiba ng noon sa ngayon. Bago pa ako natutong magmaneho, nagamit ko na ang aking nag-iisang kambyo. Kung sa bagong sasakyan pa, na-road test ko na. Lalo't ang aking kasanayan sa palengke ay naging daan upang maging mas marunong ako sa pang-araw-araw, saan kami pwedeng pumwesto sakaling kailanganin ng pagkakataon. Usapan lang ay okay na. At hindi lang yon. Ang ginajowa ko ay yung mga nag-uuwian sa kanilang bahay at mga walang kamag-anak sa palengke. Marami din kasing mga chikas sa palengke na mga anak ng mismong may kanya ng store o di kaya naman pamangkin. Siyempre, dayo, kailangan natin ang makisama ng maayos para tuloy ang buhay. Noong matuto akong magmaneho, yung mismong amo ko ang tumulong sa akin para magkaroon ako ng lisensya. Siyempre, bukod sa ako ang higit na makikinabang, malaking pakinabang din ng amo ko. Dahil madalas, ako ang nagiging service ng mga anak niya sa paghatid sundo sa paaralan. Hanggang sa pag-abot ko ng halos 4 na taon sa aking amo, na halos hindi ko ramdam ang pagtaas ng sahod. Nakaisip akong maghanap ng ibang trabaho at iyon nga ang mag-family driver na madalas ay aking papel sa aking amo simula nang magkaroon ako ng lisensya. Nang panahon na iyon, pag may sasakyan ka at business yaman mo na. Maliban sa lisensya meron ako at birth certificate, ay nagsimula akong mag-ipon ng ilang dokumento na alam kong aking magagamit sa paghahanap ko ng bagong trabaho. Katulad ng ibang sigurista, ganon din ang ginawa ko. Naghanap muna ako ng malilipatan bago ako umalis sa aking unang amo. Okay naman ang aking unang napasukan. Bukod sa maganda ang aking kwarto, ay libre din ang pagkain. Yun nga lang ay medyo may kasungitan ng aking among babae. Ayos na din dahil sa magandang yaya ng bunso nilang anak, ay naging buo ang aking bawat araw kahit ilang tuwing nasa paligid si madama. Itago na lang natin sa pangalang Jessica, ang yaya ng bunso nilang anak. Naisama ko ito sa kwento dahil makaagaw hininga ang aming bawat pagtatagpo matapos ang 4 na buwan ko ng pananatili kina madama. Noong una kasi, ay inisip ko na malabong makaisa ako kay Jessica dahil sa loob ng bahay siya namamalagi. Pero noong magkaroon ako ng pagkakataon, nag-abot ako ng sulat at daig ko pa ang tumama sa sweepstake. Noong dumating ang kanyang reply sa akin at malaman kong iisa pala kami ng nararamdaman at siya pa ang gumagawa ng paraan kapag gabi para kami ay magkita. At ang lahat ay nagsisimula kapag ang aming mga amo ay nagpapahinga na at si Jessica ay 30% ang tsansa na hanapin pa ni madama. Doon kinamadam na ako inabot ng 23 years old at ang aking natanggap na regalo maliban sa konting salo-salo mula kina madam at sir ay ang malutong at maligat na bibingka mula naman kay Jessica na inabot ng madaling araw bago tuluyang napasa akin. 20 years old siya noon at tulad ko ay dayo rin siya ng Manila para maghanap ng pagkakakitaan. Isa si Jessica sa magandang dalaga na aking nakilala sa aking pananarbaho bilang family driver. Morena pero panalo at talagang malalasahan mo ang alat ng isang recipe na gawa sa Pilipinas. Inabot ako ng kulang 5 taon sa aking ikalawang amo at sa maniwala kayo o sa hindi, maliban kay madam, ang sumunod na yaya sa pag-alis ni Jessica ay dumaan din sa akin. Pero hindi tulad ni Jessica, ang sumunod ay merong isang anak at ang sabi sa akin hiwalay na raw siya sa asawa. Itago na lang natin sa pangalang Joy. At sa kanyang husay, kapag ibibigay sa amin ng pagkakataon, pakiramdam ko, para akong mababasagan. Para kasi siyang toro bigay na bigay. Hindi ko alam kung alam ni Sarah dahil binigyan niya ako ng paalala at ang sabi sa akin,
dahan-dahan lamang daw ako dahil kahit ang kasambahay nila ay hindi rin nakaligtas sa akin at sa loob ng halos 5 taon ay ako lang ang hindi napapalitan. Siguro dahil iisa ang likaw ng bituka namin ni Sir. Kantsaw pa nga sa akin ng aking mga kapwa driver, tirador daw ako ng atsay. Anong magagawa ko lalaki ako at sa isang binata na tulad ko, normal ang maghanap ng kasintahan. 26 years old na ako nang umalis sa aking ikalawang amo. Walang masamang dahilan. Medyo nainip na rin kasi ako dahil mula nang magkatrabaho ako kina madam ay never ako nagkaroon ng bakasyon at kahit noong nandoon pa ako sa una kong amo na ilan ding taon. Kaya naisipan ko ang umuwi muna ng probinsya. Iyon din ang muli kong pagbalik ng probinsya sa aking magulang at mga kapatid na ang ilan ay pamilyado na. Makaraan ng halos 10 taon. Sakto dahil may ipon naman ako na ginamit sa pagpapagawa ng aming bahay sa probinsya. Sa probinsya ay 1 taon akong nagtrabaho bilang driver ng construction supply. Iyon ay sideline lamang noong una. Pero dahil sa kakulangan ng driver at ayaw ko munang bumalik ng Manila. Kaya naman kahit di hamak na mababa ang sahod ay pinasus ko na. Marami akong natutunan sa aking pagmamanila. Bukod sa natuto akong maging independent at kung paano makisama sa ibang tao ay ang isa sa malaking nagkamayroon ako na hanggang ngayon ay taglay ko pa ay ang pagkatuto ng driving at lisensyado nga akong umuwi sa amin. Noong magbalik Manila ako, ganoon pa din, driver pa din. Pero marami at nag-iba-iba ako ng pinasukan para madagdagan ang restriksyon ng aking lisensya. Noong ako ay mapagod at makuha ang restriksyon na aking gusto, muli akong nag-family driver dahil ang hinangad ko naman ay makapagmaneho ng mga magagarang sasakyan. 1991, kung hindi ako nagkakamali, kung saan ko nakilala si Angeline na aking napangasawa na noon ay 19 years old, nursing student, scholar at kuya pa ang tawag sa akin dahil 34 years old na ako noon. Maganda, sexy at maputi at talagang agaw pansin ang taglay na ganda ni Angeline. Pero dahil sa kanyang edad na 19 years old, na di hamak ay malayo sa aking edad at sa tawag niyang kuya sa akin. Kahit aminadong isa ang klase ni Angeline sa tipo kong babae, sa simula pa lang na akin siyang makita, kahit meron akong paghanga, ay hindi ko na siya in-interest. 5'5" ang height ko, kayumanggi 34 years old. Pero single na ang panahon na iyon at wala pa sa aking plano ang pag-aasawa. Iyon ay dahil tulad ng iba, ayaw ko rin ang ipagsapalaran ang magiging kinabukasan ng aking magiging mag-ina. Dahil ang meron lang naman ako ay trabaho. Scholar si Angeline ang aking amo. Sa kursong nursing at bilang kapalit noon, ang libreng oras ni Angeline ay ilalaan niya sa pag-tutor sa mga student na anak ng aking amo. Ang sabi sa akin ni Sir, si Angie pamangkin daw ni Ma'am. Pero ayon naman kay Angeline, hindi daw. At ang pagkakakilala ni Ma'am at Angeline ay isa lamang aksidente. Napulot daw niya ang wallet ni Ma'am sa isang mall at ang naging reward noon ay ang pagpapaaral sa kanya. Ako rin ang madalas maghatid kay Angeline sa school, lalo na kung maulan. Naging close kami, nagkakabiroan hanggang sa namalayan ko na lang na si Angeline ay importante na sa akin. Bukod sa katangian meron si Angeline, ang tuluyang nagpahulog ng aking damdamin para sa kanya ay ang trato niya sa akin lalo't higit ay pag kaming dalawa lamang ang magkasama sa loob ng sasakyan. Napakiramdam ko ay nag-aalis ng limitasyon para siya ay aking mahalin. Pakiramdam ko kasi ng mga panahong close kami sa isa't isa ay hindi problema ang layo ng edad namin. Dahil sa closeness, meron kami. At napatunayan ko iyon nang hayaan niya ako. At matamis ng ngiti ang ibalik niya sa akin
Nang aksidente kong mahawakan ang kamay niya at ni Katiting na pag-iwas ay wala akong naramdaman. Nang mga oras na iyon, pakiramdam ko ay nagbago ang aking daigdig at nasabi ko sa aking sarili na parang gusto ko ng mag-asawa agad-agad. Maraming pagkakataon ang dumaan sa akin para magtapat kay Angeline at ang isa sa mga pagkakataon na iyon kahit kuya ang tawag niya sa akin ay sinabi kong mahal ko siya. Ngumiti lang siya sa akin at hindi nagsalita hanggang makababa siya ng sasakyan. Pagaman wala akong narinig na sagot mula kay Angeline, ay pag-asa ang aking naramdaman. At same day noong hapon na kami ay magkita, ramdam ko na sa kabila ng aking pagtatapat ay walang nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Higit ko pa yung napatunayan sa mga nagdaang araw at buwan hanggang sa mangyari ang bagay na ng oras na iyon ay sumugal ako. Nagkaroon kasi ng out-of-country trip si Nasser kasama ang dalawa nilang anak. Dapat 3 kaming maiiwan sa bahay. Ako na driver, ang kasambahay at si Angeline. Pero pinayagan ang kasambahay na magbakasyon habang wala si Nasser. Kaya ako at si Angeline lamang ang naging tao sa bahay nila sir. At doon sumugal ako. Kung ano man ang magiging kapalit noon ay tanggap ko na. Pero maging ako ay hindi makapaniwala sa naging resulta. Dahil hindi naman kami mag-on. At tanging ang aking kinapitan ay ang pagiging close namin. Kaya ayun kahit kuya hindi kasya, inilaban ko na. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin naging kami. Yun ay dahil ayaw pa raw niyang pumasok sa relasyon hanggat hindi siya tapos ng pag-aaral. Hanggang sa ayun nga, dahil nasa iisang lugar lang naman at halos araw-araw nagkikita, ang ending naging kami pa din. At noong makagraduate si Angeline, tinuluyan ko na. Kaya nabilang si Angeline sa babae na nang makatapos ng pag-aaral, nag-asawa. 39 na ako noon eh. Ang iniisip ko magkaanak. Nawala na sa isip ko ang aking dating prinsipyo. Tsaka si Angeline yata yun. Maiging at matindi ang kapit ng aming panganay eh. Kahit gustong ipalaglag, hindi lumaglag. Wagas ang kapit. Ang nangyari naging mabilisan ang pag-aayos namin ng papeles dahil nagpakasal kami. At yun nga, hindi naman ako natanggal sa trabaho. Yung misis ko, nahihiya kina sir kaya naman naiwan siya sa probinsya sa aking magulang hanggang maisilang ang aming panganay. Alam nyo na, dahil bihira akong umuwi sa aking magina, nasundan agad. Kaya medyo nagbuhay probinsya si Angeline. Yung dalawa naming anak dito na rin namin pinag-aral sa Manila. Kumuha kami ng bahay na mauupahan. Magastos dahil kumuha kami ng mag-aalaga. Dahil si Angeline nagtrabaho din at related sa kurso na kanyang tinapos. Hanggang sa makapag-loan kami ng bahay at kung saan sa Cavite. Trabaho, trabaho, trabaho at maayos ang aming pagsasama. May gusot pero alam naming parte ng buhay mag-asawa. Kaya naayos din na kagad namin. Na-enjoy ko ang pagiging isang ama at nakikita kong nagbubunga ang aming pagsisikap. Noong umalis ako sa aking amo, nagtaksi naman ako. At kung hindi ako nagkakamali, elementary noon ang mga bata. Lingguhan ang uwi ko sa amin, samantalang si Angeline naman nakakuha ng trabaho malapit sa bahay namin kaya nakakapag-uwian siya. Pero may kinuha pa rin kaming maghahatid sundo sa school at makakasama sa bahay ng mga bata habang wala si Angeline. Hindi rin ako nagtagal sa pagtataksi. Dumarami kami tumutumala. Ang nangyari nag-family driver, ulit ako. Bago mag-high school ang anak namin, medyo nawindang ang relasyon naming mag-asawa. Ang problema, pera. Daming bayarin, bahay, school bills, at kung ano-ano pang bills sa bahay. Kasalanan ko at aminado ako dahil bukod sa aming problema ay may dinagdag pa ako. Dahil meron akong kinamot na pangangati ng iba. At nalaman iyon ni Angeline.
Nagkahiwalay kami ni Angeline pero nagsustento naman ako. Meron lang naman akong kinamot pero hindi ko inakin eh. Ginusto kong maayos ang relasyon namin pero hindi na talaga nag-work. Naging puro duda si Angeline kaya nawalan na rin ako ng gana. Nagsustento naman ako hanggang bago magkaroon ng trabaho ang dalawa naming anak. Kasalanan ko naman kaya ang responsibilidad ay hindi ko na pinabayaan. Sa pagiging irresponsable ko bilang padre di pamilya, marami akong nakaligtaan sa buhay. Para ba akong naging huli sa balita? Namatayan ako ng kapatid at magulang na hindi ako nakauwi sa amin. Ngayon solo akong namumuhay. Meron akong 4 na apo mula sa dalawa naming anak na madalas ko lang makita sa Facebook.